Yun. Yung pagpapaarangkada ng ganong klase mga ka-fix, ito kung saan tinataasan natin yung RPM, then nire-release natin yung clutch sa friction point niya or sa friction zone, then releasing the clutch too quickly. May unnecessary wear and tear yan, no, sa ating friction disc mga ka-fix, kasi binibigla mo yung clutch mo eh, no? Ikaw kaya biglain ka, diba? Kumbaga sa mga ka-fix, kumbaga sa kapag nanliligaw tayo, hindi natin yan binibigla, no? Inuunti-unti natin yan hanggang sa bumigay. Hanggang sa bumigay, mali yata. Sorry po ah. Mga ka-fix, huwag natin bibiglain yung clutch natin. Kasi isipin mo, nagbibigay ka ng too many revs, no? Kasi yung clutch natin is sandwich between the flywheel and the pressure plate, no? Naka-sandwich lang yan sa gitna. Hindi pa siya nakadikit. Pero when you are giving too many revs, mabilis ang ikot ng RPM ng makina, no? Tapos biglang itutulak siya ng pressure plate. Pagka nilagay mo na sa biting point yung clutch, biglang niya itutulak na mapupunta sa flywheel. Magugulat ngayon si clutch, no? Sobrang bilis ng ikot ng engine RPM, then magdidikit sila ng clutch plate tsaka ng flywheel, then mabibigla si clutch, no? Then meron kasing certain slippage na nangyayari kapag dumidikit yon, yung friction na plate natin. May konting slippage ng konti, saka siya sasabay sa pag-ikot ng flywheel. Yun naman yung trabaho ng spring-loaded mechanism na sinasabi ko sa iyo kanina, yung spring sa gitna ng iyong clutch plate, yung mga spring na yan. So siya yung sumasalo ng certain shock para hindi mo maramdaman sa iyong sasakyan.